Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Matapos binahanga at pinalakpakan, bumilib ang mga netizens sa Amerika at matagumpay na nakauwi sa bansang Pilipinas, ay heto na naman ang mga magagandang pasalubong ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino. Pero bago natin simulan ang balitang ito, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, para pala sa hindi nakakaalam, ay alam nyo ba na tulad rin sa resulta ng pagpunta ni President Bongbong Marcos sa Indonesia at Singapore few weeks ago? Alam nyo ba na karamihan rin sa mga posibleng investment pledge na iniuwi ni President Marcos from US ay mga negosyong may kinalaman rin sa IT, mga negosyong may kinalaman rin sa digital infrastructures at mga negosyo na may kinalaman sa garments, at ang isa sa pinakamaganda sa mga ito ay walang iba kundi itong mga literal na infrastructures talaga. Which is, alam naman natin na kapag infrastructure agad ang pinag-uusapan, paniguradong Japan at China ang pumapasok sa inyong mga isipan na hindi naman namin kayo masisisi kung ganito ang inyong isipin. Dahil itong mismong bagong water dam na ginagawa dito sa Pilipinas ay bansang China nga rin ang nagpondo. Pero kung itong mga American investor na mismo ang maglalaan ng milyong dolyares upang magpatayo ng kung ano-anong infrastructures dito sa Pilipinas, ay alam nyo ba ang magagandang resulta nito sa ating bansa? Well, ang unang-una nga dito ay syempre, dadami rin na papasok na dolyares dito sa Pilipinas na alam nyo naman na kapag maraming dollars ang pumapasok dito sa ating bansa, ay dumadami at lumalaki rin ang dollar reserve ng ating gobyerno, na ang pinakamagandang resulta naman nito ay posibleng tumaas naman ang halaga ng Philippine peso. Kapag tumaas naman ang halaga ng peso, ay dito na rin magsisimulang maramdaman ng maraming mga Pilipino ang unti-unting pagbaba ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Well, sa madaling paliwanag nitong aming binanggit, ay dito mo talaga malalaman kung gaano talaga katalinong tao itong si President Bongbong Marcos, which is inalis na yung usaping politika noong pumunta siya ng Amerika at nag-focus na lang siya upang kumbinsin itong mga businessman na ito na mga Amerikano upang mag-invest dito sa ating bansang Pilipinas. Na ang mabilisang tanong namin naman sa inyo ngayon ay ano kaya ang masasabi ng ilang media na nagpapakalat ng balita na hindi daw makakatapak ng Amerika itong si President Bongbong Marcos? At nasaan rin kaya yung mga anti-Marcos na nagsasabi na kung makakapunta raw itong si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika ay hindi raw ito makakauwi ng Pilipinas? Dahil doon pa lang daw sa Amerika ay huhulihin na itong si Pangulong Bongbong Marcos. So dito mo talaga malalaman na ang totoo at karamihang propaganda ng ilang anti-Marcos na ipinapakalat nila ngayon sa internet ay wala talagang katotohanan, na ang layunin naman nila sa kung bakit nila ito ginagawa ay upang masira at ipahiya lamang ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Samantala, narito naman ang reaksyon at magandang paliwanag ng isang napakagaling na retired General Solid Bongbong Marcos vlogger na si Sir TVSTG patungkol sa meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga leaders ng World Bank at tila yung posibilidad na malapit nang makuha ng Pangulo ang Marcos Gold o Marcos Wealth para sa mga Pilipino. Panoorin at pakinggan ang full video. Ang topic natin ngayon ay yung meeting ni PBBM sa mga leaders ng World Bank at yung posibilidad na malapit nang makuha ang Marcos Gold or Marcos Wealth. Okay, salamat tayo sa Diyos at natapos na ang los 1 week na biyahe ng ating presidente sa New York. Isa sa major activity niya doon is nakipagpulong siya sa mga leaders ng World Bank. Okay, ang World Bank po ay nakipag-partner na sa atin sa Pilipinas starting 1945.
hanggang ngayon. Okay. So, ito na. May mga haka-haka na ginagatungan na rin ng mga kapwa ko vloggers na yung meeting with World Bank ng ating presidente, yun na, hudyat na makukuha na ang Marcos Gold. Okay. So, magbigay ako ng reaction nito. Nasa inyo na kung alin ang paniwala nyo kasi mayroong sikat na vlogger dyan na yun na ang kanyang emphasis na humanda na dahil nakipag-meeting na si PBBM sa World Bank, makukuha na. Okay, so ito ang aking reaction. I trust on the sincerity of the Marcos family tungkol sa kanilang hangarin na tumulong sa mga Pilipino. At ako, naniniwala na mayroong Marcos wealth, Marcos gold deposited in so many banks around the world. Naniniwala ko na bago pa nagpresidente ang ating Pangulong Marcos Sr., mayaman na sila. They have plenty of gold. At yan, nakadeposito. Natapos na yung 50 years na kailangan sa batas para yung mga gold na yon pwede nang maangkin ng Pilipinas. Kasi yung mga gold na yon galing sa Yamashita Fortune or Yamashita Gold. Pag may-ari ito ng mga iba't ibang bansa na nasakop ng Japan noong World War II at nadala dito sa Pilipinas at dito sila natalo. At yung mga Yamashita treasure na yon, marami dyan nakuha ng Pangulong Marcos. Hindi pa siya Pangulo noon, nakakuha na siya. Kaya lang, nung nagkapangulo na siya, umupo na siyang Pangulo, lalong nadagdagan at yon na ideposito niya sa mga bangko. At kailangan sa batas, 50 years muna. Kasi kung wala pang 50 years, yung mga gold na yon o kayamanan, pwedeng bawiin ng nagmeme-aring bansa kung saan nakuha ito ng mga Hapon. Tapos na yung 50 years. So yun, pag meme-ari na ng Pilipinas. At naniniwala ko doon sa last will and testament ng Pangulong Marcos na yung kayamanang iyon ay hindi para sa kanya o sa kanyang pamilya. Kaunti lang ang mapunta sa kanya, ang majority sa kayamanan papunta sa Pilipino and the rest of humanity. Naniniwala ako doon. I don't know sa inyo. So ngayon, nung hindi pa nakabalik ang mga Marcoses, ilang beses nag-attempt ang First Lady Imelda na umupo ulit sa gobyerno. Una, nagkandidato siya noong 1992. Hindi naman siya natuloy. Nag-withdraw ata on the last minute. Basta natalo. Noong 1998, magkakandidato na naman. Wala. Nag-withdraw dahil magiging madugo daw kung may mangyaring masama kung itutuloy niya. And then, mayroon yung Senate hearing. I don't know sinong presidente na noon na nagpapatulong ang First Lady Imelda sa panahon ni Era pala sa gobyerno ng Pilipinas para makuha yung Marcos wealth na yun. Walang tumulong. Ngayon na nakaupo na si PBBM as president, ito na, mas madali na para makuha nila yung Marcos wealth o Marcos gold. Kaya lang, ito ang analysis ko dyan, hindi po madali. It takes time. So, yung insinuation ng isang vlogger dyan na dyan na, malapit na, I disagree. It takes time. May due process yan. Okay? At sa pagkuha niyan, matalino ang Marcos family. Kung makuha man yan, it will be silent. Hindi yan namamalayan ng taong bayan. Hindi yan nagpre-press conference ang Marcos family na, ito, kukunin na namin, mag-apply na, ito, nakuha na namin. Hindi yan gagawin ng Marcos family. Kasi kung gagawin nila yan, lalong mag-ingay ang oposisyon at lalo nilang idein na ninakaw yun. Ang analysis ko, dahil matalino ang mga Marcos, hindi ba mayabang, hindi nila ipapaalam sa taong bayan. Yan din ang turo sa Biblia. Kung may gagawin kang maganda, huwag mong isigaw, huwag mong i-announce. Kung may ginawa ng kanan kamay, hindi mo ipaalam sa kaliwa. Ganyan ang tingin ko sa Marcos family. Silently, kukunin nila yan. At pag nakuha na, silently, hindi natin namamalayan, itinutulong na nila sa mga Pilipino. So, paano? Ito. Pwede, in terms of grant, may mga grupo abroad na wala silang ibang gawain kundi tumulong. So pwede makipag-tie up ang Marcos family doon
using itong mga NGOs ba sa abroad, then magbibigay ng grant dito sa Pilipinas. Tatanggapin ng Pilipinas, grant, libre yun. Hindi yun utang. Grant at itutulong sa taong bayan. So silent, hindi yan malalaman. Okay, through foundation. Foundation, it does not appear na galing sa mga Marcos, babagsak na lang yung foundation na yon. At yung foundation na yon, yun na ang magsasagawa ng mga proyekto na tumutulong sa mga mahirap. Kaya lang, again, hindi iatat sa pangalan ng Marcos. Another one, pwede rin na ang mga Marcos family makitie up sa mga foreign investors, mga negosyante, mag-invest sa Pilipinas ng iba't ibang larangan, tourism ba, agriculture ba, industry, BPO, IT, mag-invest. Kaya lang yung investment na yon, kasama na ang Marcos family, yung wealth nila, silent lang, hindi nalalaman ng mga Pilipino. Dahil sa investment na yon, nagpro-provide ng jobs, opportunities, livelihood. O yun, nakatulong na sa mga Pilipino. Ganon po ang aking nakikita sa pag-implement ng Marcos family sa last will and testament ng Pangulong Marcos na ang kayamanan nila ay ang karamihan itutulong sa mahirap. To me, ang real gold, hindi yung mga gold bars na nakasdeposito sa mga bangko. Gold pa rin yan. Kaya lang may mas importanteng gold. Ano yung mas importanteng gold? Yung puso ng mga Marcoses. They have a golden heart. Ganon ang puso ng yumaong President Marcos Sr. Mahal na mahal niya ang Pilipino, ang ating bayan. Kaya umalis siya sa pagiging presidente noong 1986 para lang walang mamatay. Nagtiis sila. At ngayon, because of their golden heart, nagkaroon ng divine justice, nakaupo ang Marcos Jr. So to me, yun ang mas importante, na mayroon tayong Marcos family willing to serve, willing to help with their golden heart. Okay? Another gold na importante, yung unity natin as a nation. Yung all-out support natin kay PBBM ngayon, kay BP Sara. With that, all-out support tayo, ask not what your country can do for you, but ask yourselves what we can do for our country. Pag ganun po tayo, that's real gold. Yun ang importante. Para yung binitawang salita ni PBBM sa kanyang inaugural address, ang pangarap nyo, pangarap ko. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Maraming salamat.